Good morning mga Kabi-TV. For today's video mga Kabi-TV ay magre-reaction lang tayo sa nangyaring napakababang rating ng ating Pangulo. Negative 3%. First time in the history mga Kabi-TV na mayroon tayong Pangulo na sa loob ng 3 taon niyang pagsisilbi sa ating bansa ay nag-negative 3. Ano nga ba mga Kabi-TV ang dahilan kung bakit nakakuha ng negative 3 itong si PBBM? Ang unang-una po dyan mga Kabi-TV, yung korupsyon, yung malalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ang sunod po, alam niyo po kung ano? Yun pong siniwalat ni Senador Amy Marcos na nagdudroga daw tong si PBBM at pati yung asawa at mga anak. Yun ang sinabi ng kanyang kapatid. Malaki po ang impact nun mga Kabi-TV, kaya po nakakuha siya ng negative 3% sa kanyang trust rating. Ang sunod pa po dyan mga Kabi-TV kung bakit siya na kakuha at nabigyan ng mababang trust rating ay yung pong mga pangako niya na puro lang po pangako, wala naman pong nangyayari. Katulad na lang po sa 20 pesos na bigas. Oo, mayroong 20 pesos na bigas, pero hindi po tuloy-tuloy, hindi kalahatan. Yung pangako niya na bago daw magpasko ay may mga makukulong ng mga involved dito sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Totoo naman, may mga nakulong naman na mga Kabi-TV. Pero itong mga nakulong na to, yung mga kinuhaan ng mugshot, kilala nyo po ba yun mga Kabi-TV? Mga, kumbaga sa mga mga dilis lang po yun. Hindi nga natin kilala at hindi nga natin nakita yun sa Senate hearing, di ba? Ang sinasabi nga ng kanilang tagapagsalita na si Auntie Claire na mayroon naman daw na kulong na big fish. Big fish daw itong si Diskaya. Ano sa tingin yung mga Kabi-TV? Big fish na ba itong si Diskaya? Hindi po yan big fish mga Kabi-TV. Dahil isa lang po yan sa mga ginamit ng talagang totoong big fish sa malalang korupsyon na to. Maraming gusto at maraming gustong makita talaga na mapasama sa kulungan ang big fish. Alam nyo na po yan kung sino. Yung nasa ibang bansa at yung ewan kung nasaan na ngayon. Yung pinsan niya Nakita nyo na po mga Kabi-TV ang nangyayari. Nawala na po yung usapan sa anak niya at dun sa pinsan niya na tinaguriang di umano ay pork barrel king dahil sa mga inilabas nila ngayon na diversionary tactics, especially itong pagkamatay di umano ni dating Secretary Cabral na maraming mga kababayan natin na hindi talaga naniniwala na totoong patay na tong tao na to. Dahil kung maaalala nyo mga Kabi-TV, mayroon na pong gumawa ng fake death noon na yun po nga ay nagnakaw ng 24 million lang mga Kabi-TV. Paano pa po kaya yung bilyon-bilyon ang usapan? Hindi po posibleng gawin din po yung ginawa nung tao na yon na pineke niya yung pagkamatay niya para makaligtas at para hindi maparusahan. At balik po tayo doon mga Kabi-TV sa sinasabi ko sa inyong mga dahilan kung bakit nakakuha ang ating Pangulo ng
First time in the history, negative 3 trust rating. Ang isa pa pong dahilan ay itong kanyang mga bayarang vlogger. Mga bayarang vlogger na binibigyan nila ng script para tirahin at siraan ng siraan ang mga Duterte. Yan po, isa po yan sa dahilan. Dahil sa totoo lang, wala naman na itulong. Bakit po, mga kababayan, mga ka-BTV? Sa tingin nyo po, may maitutulong ba ang kanyang vlogger sa kanyang trust rating na kung ang kalaban niya ay siraan niya lang ng siraan at sabihin sa mga vlogger niya na sige, siraan nyo lang tong Duterte family. Yun lang ang trabaho nyo, siraan nyo ng siraan. Nakita nyo po ang impact ng ginagawa ng kanilang mga vlogger, mga ka-BTV. Sinisiraan nila ng sinisiraan ang Duterte, especially si VP Sara. Tingnan nyo po ang trust rating. Positive 31. Plus 3 pa siya. Diba? Kung ako kay BBM, ay pagtatanggalin ko na yung mga vlogger na yan. Wala namang kwenta. Lalo lang bumaba yung rate ko sa ginagawa nila. At ang isa pa, itong kanyang tagapagsalita na si Auntie Claire. Yan talaga. Isa sa napakalaking impact niyan sa pagbaba ng trust rating ni BBM. Bakit? Kung ano ang mga sinasabi ng mga vlogger nila, yun din ang sinasabi nitong si Auntie Claire. So, kung i-analyze nyo mga ka-BTV, parang si Auntie Claire ang nagbibigay ng script sa mga vlogger na to. Dahil halos pare-parehas yung atake nila sa Duterte, di ba? Iisa yung script nila. Kaya kung ako kay BBM, ay nako, tanggalin ko na tong si Auntie Claire at itong mga vlogger niyang walang kwenta, mga bubo niyang vlogger, mga hayok sa pera na kahit na alam nilang mali ang ginagawa nila para lang sila kumita ng pera, ay lulunukin nila ang kanilang pride, ang kanilang dignidad para lang sa pera. Nakita nyo na po yung isang vlogger nila, yung di umano'y magigilit siya pag once na nakauwi si Tatay Digong from Dahig to Philippines, or makalabas daw sa ICC si Tatay Digong, ay magigilit daw siya live ng kanyang liig. Bumili po siya ng Camarong sasakyan, halagang 3.5 milyon. At tinanong po siya nung may-ari ng tindahan ng mga sasakyan kung anong trabaho, anong business. Ano pong sagot niya? Vlogger daw po siya. Political vlogger lang daw po siya. So, alam niyo naman po kung kanino tong vlogger na to. Sa administrasyon to. So talagang dyan na po napakikita natin na malaki ang offer talaga na siraan lang. Kung i-stock nyo po ang channel nitong si Kent Garcia na to, makikita nyo po ang content niya puro pagbabanat sa Duterte. Iisa lang po ang kanyang content. To discredit the Duterte, to demolize the Duterte. Yan po yung script niya, mga ka-BTV. At nakita nyo naman, mga ka-BTV, Camaro, 3.5 million. Kung titingnan nyo nga, hindi pa umabot ng 1 milyon ang subscriber nitong tao na to. Yung mga idolo kong mga vlogger, mga ka-BTV, milyon na. Si Idol Banat Bay, si Idol PH Update,
Milyon na po ang mga subscriber niyan, pero hindi po ganon kalaki ang kita sa pagiging vlogger o political vlogger o anumang klaseng vlogger yan. Hindi po. Sipin mo, kailan lang po ito lumabas itong vlogger ni Marcos? Nakabili ng Camaro. Pwede siguro, kung may mga endorsement siya, pwede. Pero hindi pa rin ganun. Kasi pagkakaalam ko sa pag-endorse, lalo na itong mga online sugal na to, ang offer dyan, 50,000. Hindi naman to artista para bayaran to ng 500,000 o 100,000. Pero pwede talaga kasi depende daw, ang balita ko po dyan mga ka-BTV, depende daw sa performance kasi yan. Pagka maraming views ka, malaki ang bigayan daw, di umano. Ang nababalita-balitaan ko sa aking green na ibon, sa aking parrot. Na pag malakas daw ang views mo, malaki daw, di umano, ang bigayan kanilang mga trolls at vlogger. At ang isa pang dahilan mga ka-BTV, yung mga desisyon nitong si BBM at yung mga sagot niya at pananalita sa kanyang mga press con. Isa pa yun, dahil wala siyang consistent na sagot. Minsan, hindi niya naiintindihan ang sagot at lutang siya mga ka-BTV. Lutang siya. Naalala niyo yung tinanong siya nung about sa SecGen? Hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Diba? Paulit-ulit siyang tinanong sa SecGen. Sabi niya, what? What? Diba? Doon, makikita mo siyang lutang siya doon. Kaya talagang deserve niya naman yun. Para sa akin nga, kung ako ang paparate talaga sa kanya, para sa akin lang ito mga ka-BTV double digit. 0-0 talaga siya para sa akin. 0-0 talaga siya. Dahil meron tayong di umano'y adik na presidente ayon sa kanyang kapatid. Hanggang dito na lang mga ka-BTV ang ating reaction video ngayon about sa trust rating nitong ating Pangulo na si BBM. For the first time in the history, negative 3% ang trust rating sa ating Pangulo. Always remember, God is good all the time. God bless us all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!